Okay guys, ito yung sira niya. Yung mismong kapitan nitong tornilyo na to dun sa ilalim is is sira na. Siya, manipis pala yung bakal nito guys. Na kinakapitan niya. Good thing naman, kahit ayan, ito kung makikita nyo, basag na siya sa kabila. So ang kumakapit na lang dyan, ito, tsaka konting ito. Ito is wala na, totally wala na yan. So yun ang papagawa natin ngayon. So sa mga naka-Honda Click, alam niya yung pinaka stock pala niyan is manipis. Huwag niyang kaagahan na masyado mabigat. Alright guys, welcome na naman sa ating panibagong vlog. So for today's vlog, may papaayos tayo. Mayroong sira ang motor natin. Ito yun, ito. So yun guys, nakita nyo yung sira ng motor. Nasira yung kabitan ng bracket ng box natin. Ayun guys, nakapagpa-full tank na tayo dito sa Flying B Pateros. So set na natin yung trip natin, trip A sa 0, para makompute natin talaga yung trip B 0 din. Punta tayong Kabuyao ngayon sa The Modifier kasi papagawa namin yung bracket, yung kabitan ng bracket itong motor na basag. So let's go guys. Kasama natin si Kuya ngayon, naka PCX 160 siya. So ang main vlog natin ngayon is yung paggawa ng nito, yung kabitan mismo ng bracket, yung tinutornilyohan ng grab bar, ganyan. So siya, hindi ko alam kung bakit nagkaganoon. Napakanipis lang pala ng stock nito. So ang nangyari, basag yung top box natin, yung maalog. So nakapanood ako sa YouTube. Ito, ilalagay ko lang yung link below, may gumagawa naman. Mabuti naman yung kinakabitan nito is hindi sa frame. May parang angle bar siya na may butas, doon tinutornilyo yung kabitan ng grab bar. So yun ang papapalitan natin ng mas makapal, mas matibay, kasi sumasandal ang pasahero natin dyan, saka mabibigat yung dala natin minsan. So kailangan ng makapal. So lifetime warranty yun, kaya ako na-tempt na doon magpagawa kahit malayo, medyo pricey din, 1,000 ang price nila. So sana okay ang pagkakagawa nila. So yun, punta na tayo dun sa Kabuyao, Laguna. Kita-kits tayo dun. So ang second vlog natin dito na rin, sama na rin natin dito sa vlog, is fuel consumption itong motor ko after 2 years. 2 years na siya guys. 2 years may get, mga ilang 2 years and 1 month, ganyan, 2 months siguro. So yun, tingnan natin yung fuel consumption nito kung matipid pa rin, manually at saka digital. Titingnan natin sa dashboard kung yung ilang kilometers per liter, compare natin dun sa ima-manual natin, papupultang uli natin dun pagbalik. Ayan guys, kita-kits tayo, kung di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman, at saka palike na rin itong video. Malaking tulong sa channel natin yan. So guys, dito tayo sa Pateros, diretso tayo ng Kabuyao, Laguna. Alright, C6 gaming na tayo mga Kamor TV. Ayan, kung nakikita nyo si Kuya, ayan, nasa likuran, ayos ba? Hindi na maka-thumbs up. So hey guys, kung di pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo sa aking channel, saka pa-like na rin itong video na to. So makakatulong to sa inyo, yun nga, inakala ko pag nakakabit na yung bracket, basta matibay ang bracket mo, okay na. Hindi pala. Yung pinagkakapitan ng bracket, ng top box bracket o grab bar na yan, hindi pala sa click, ewan ko lang sa ibang motor, sa click napakanipis lang, ang dali mabasag. So nabasag siya. Ito, palitan natin ngayon. So dito tayo sa C6, papunta tayo ng Kabuyao, Laguna, doon sa The Modifier. Okay guys, at saka ang pangalawang vlog natin, fuel consumption natin. So update tayo.
Meron na tayong 6.3 kilometers na tinatakbo mula dun sa pinaggasolinahan natin. Okay, so medyo malayo-layo itong tatakbuhin natin. Meron pa tayong 36 kilometers mula dito sa kinalalagyan natin ngayon. Alright, so okay na rin to. Wala kasi kaming long ride ni kuya, so ito na rin ang pinaka long ride namin. Okay. So yan, ayan si kuya. Paunahin natin. Ayun. Ayan guys, oh. PCX 160 nya. May review rin ako yan. Fuel consumption ako yan. Isusulat ko na lang dito sa baba sa comments, sa description ng video. Napakatipid po nyan. Nako po. So yung ano ko yan, nung fuel consumption ko yan, umabot ng, ang nasa dashboard is ano, 44 kilometers per liter, 45 yata, nasa 45 parang gano'n, basta 44 point something. Tapos ang aking reading is nasa manual 43.8 yata. So halos 44, kung ni-round out mo 44 sila magtatagpo. So accurate. Napakatipid yan. Ano, nag-Infanta Quezon kami, parehas 130 ang ginastos namin sa gasolina, considering na 160cc na siya at ako ay 150 lang. So matipid. ESP plus kasi yan. So yun ang kagandahan sa Honda, no? Ang priority nila fuel consumption, na hindi rin naman nasasakripisyo yung power at saka yung speed. Guys, is service road gaming tayo ngayon. Ayan si kuya, oh. Nakakatuwa naman. Walang kabalak-balak magmotor. Ayan na. So may service road na rin. Alright, so update ko lang, no? Meron na tayong 18.5 kilometers na tinakbo. Kuya, shout out. Any shout out? Ha? Oh, manhole ka. Pero mababaw lang naman. Mababaw lang. Na manhole si kuya. Okay guys, Manila South Road na tayo. Tumatakbo na tayo ng 22.8 kilometers. Ayan. Tingnan natin kung may reading na nalalabas, no? Ay. Ayun. Average natin is 52.4 km per liter. Ang taas naman. Mulat ako rito, Ito ano, medyo traffic pa. So maganda. Sulit talaga tong click na to. Pero mamaya mamanual natin yun mamaya. Hindi tayo maniniwala dyan. Alright guys, inabutan kami ng tanghali sa kalsada. So kakain muna kami. Mukhang kinalas yata yung kakainin namin. Uy, saan yun? Kinalas ang kakainin namin. Asan na si kuya? Kala ko minto rito. Kinalas sa kanin. Sarap yun. Namimiss ko na yung kinalas. Isang beses pa lang ako nakakain nun, pero ang sarap. So second time natin makakain ng kinalas. Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng kinalas guys. Okay guys, tapos na kami kumain. Sarap talaga yung kinalas. Pero parang mas masarap yung una kong natikman na kinalas dun sa Tagaytay. Masarap. So dadaan muna kami dito sa boarding house ni kuya. May kukuhanin lang siyang espasol. Tapos diretso na kami dun sa dam modifier.
Okay guys, panibagong update. So may South Road tayo pa rin, Santa Rosa or Cabuyao parts na siguro to. So kakaliwa tayo doon sa katapatan ng avenue. Average consumption 53 kilometers per liter. At ang ating itinakbo na ay 40.8 kilometers. Ayun. So parang city driving lang din siya siguro. Pero linggo wala masyadong traffic. So magbabago siguro yung kung may traffic. Alright. Sana pala sinabay ko rin yung fuel consumption ng PCX para yung compare ko rito. Pero ang nakuha natin doon is nasa 44 point something. Medyo mas matraffic naman yan. So yun guys antabay lang kaya pagdating natin sa modifier. Doon natin papagawa tong motor. Okay guys, panibagong update. So may South Road tayo pa rin, Santa Rosa or Cabuyao parts na siguro to. So kakaliwa tayo doon sa katapatan ng avenue. Average consumption 53 kilometers per liter. At ang ating itinakbo na ay 40.8 kilometers. Ayun. So parang city driving lang din siya siguro. Pero linggo wala masyadong traffic. So magbabago siguro yung kung may traffic. Alright. Sana pala sinabay ko rin yung fuel consumption ng PCX para yung compare ko rito. Pero ang nakuha natin doon is nasa 44 point something. Medyo mas matraffic naman yan. So yun guys antabay lang kaya pagdating natin sa modifier. Doon natin papagawa tong motor. Alright guys, malapit na tayo dito sa modifier. Sana wala masyadong ginagawa para madali tayong matapos. Uy, ba yun? Mali yung street na pinasukan namin. Ano ba naman yan? Sobrang liit naman kasi ng rotonda doon. Ito na. Tama ba itong the modifier na to? Ay, ito guys, dito na tayo. Mukhang totoo. Alright guys, dito sa puntong to tinanggal na yung pinaka bracket ko. Para matanggal nila yung upuan. Kasi tatanggalin yung upuan diyan pati yung flarings So ayan na guys, natanggal na. So kitang-kita niyo yung sira, 'di ba? Basag talaga. Ayan, ayan tinatanggal na yung flarings. So mali yung una ko nasabi na parang angle bar siya na nakatornilyo para yung flaring. Ayan, grinder na para matanggal yung basag na parte. Ayan guys, may papre pang Cobra. Ayan yung ating kasama si Kuya, pati yung isang nagpapagawa din. Shoutout kay Kuya. At saka yung isa-isang nagpapagawa. So yan wini-welding na nila. Yung makapal na bakal 6mm na bakal yata yung pinalit. So pang matagalan talaga, kaya pala may lifetime warranty sila. So ayan, wini-welding na. At yung kabila naman ay ginagrinder. Guys, ayan, finished product. So pininturahan nila ng itim yan para hindi kalawangin. Pipinturahan pa nila yan. Pagkatapos ibabalik na yung tangke ng gas natin. Tinanggal kasi yung tangke ng gas dyan so yan, pinipinish pa nila. Tapos pipinturahan pa nila yan. Ayan, meron pang isang motor doon sa kabila, pinapa double shock naman. Honda Click din 125.
pinapa double shock. Ayan guys. Ang sira din yan, same din kami, yung kapitan ng bracket nabasag din. So sa click talagang prone sa ganon. So pag sa click, wag yung kapitan ng DC monorack medyo okay kasi nakalapat eh. Pero pag yung katulad na bracket na stock, yung Raven bracket saka yung katulad ng bracket ko, hindi siya pwede. So ayan guys, finish product. Napakaganda, napakakapal ng bakal na ikinabit. Ayan. Ibinalik na yung upuan natin. Guys, bagong bago, ibay na. Guys, may tayo, may previous tayong sticker at saka keychain holder yata to, kaya Hindi, yan ba yung yung mismong shop nila? Oo, ito yung mismong shop nila. Ayan, Damo de Fire kaya. And guys, solid na solid yung pagkakagawa. So grabe yung bakal na kinabit. Pang na yan, pang 200 kilos na yata yun. Sira na yung frame mo, yung bakal na yan, okay pa, ayos pa. So yun guys, na kami, pauwi na kami. So tutuloy natin yung yung fuel, yung vlog natin sa fuel consumption. Dito pa tayo sa Cabuyao, Laguna. Uwi tayo ng Pateros at magpapagas tayo kung saan tayo nanggaling kanina, kung saan tayo nagpagas. Alright, labay lang guys Hindi ka na, basta bili tayo. Yata ito yung... Teka lang, check ko po Pwede, kuha lang ko lang Okay guys, sa pagpapatuloy ng ating vlog, ayun. So tapos na tayo magpagawa ng motor. So ipagpapatuloy na natin tong fuel consumption natin, So sa nagtatanong nga pala dun sa sa Uberol, Bucorol, ganyan, Uberol. Actually may Piñarol pa sila Sikat po siya dito sa Laguna. So yung kaninang bumibili nga doon, nanay daw ng artista yun. So tawag na to. Ang price po niya is for 10 pieces 110 ang presyo. Ngayon pag mix magiging 115 siya. Kaya lang 3 flavors siya, diba? Kung gusto mo yung 3 flavors, magiging 15 pieces siya, is nasa 165 yata, parang ganoon. Nasa ganun presyo. So yun ang binili namin, yung mix na tagpa 5 pieces para matikman lahat, diba? Kasi sikat dito yun masarap yan, siguradong masarap yan. So yun, update, meron na tayong tinakbong 50.1 kilometers at nag-average tayo ng 51 km per liters. So, diba? Tipid, 150cc. Tumatakbo ng ganong napakatipid po yan. Ayan. Yun lang, ewan ko lang kung lahat ng scooter o ito lang Honda Click. Yung pinaka-tornilyuhan ng grab bar niya is napakanipis guys. Ang daming pinare-repair doon na Honda Click. May mga ibang motor din, hindi lang Honda Click. So hindi ko alam kung isa sa issue ng Honda Click yan. So pang grab bar lang siya talaga, hindi pang top box. So lalo na kapag nag-alloy top box kayo, talagang po problemahin yan. Darating sa point na mababali yan kasi minsan mabigat ang karga, sasandalan pa, tapos maluluba ka pa. So yun guys, so
search nyo na lang yung Facebook page sila, pwede nyo silang message sa The Modifier. Ayan, lalagay ko na rin yung ano nila dyan, yung link sa Facebook nila, para hindi na kayo mahirapan, dyan sa description. Okay, so solid na solid talaga, no? Napakahusay nilang gumawa. May pa-cobra pa, may pa-cobra pa yon. Libre yon yung cobra na binigay sa amin. Tapos may extra service pang ginawa sa amin, yung tornilyo na naputol doon malapit sa tawag doon sa may coolant is tinanggal. For free sana yun, no? Kaya lang ayoko naman kasing ano, extra pagod yun eh. Yung mga barya ko, yung mga coins ko, binigay ko dun sa nagtanggal. So, maraming salamat sa inyo, The Modifier. Kaya pala medyo pricey siya kasi solid gumawa eh. Papagawa ka nga sa iba, baka ispatan lang yun. Wala rin, ilang weeks lang bibigay na naman yun. So dito, ang kapal ng bakal 6mm ata yan, yung bakal na kinabit. Tapos pininturahan pa para iwas kalawang. So guys, solid na solid. May disgrasya pa yatang nangyari dito. Sana walang malala, kung meron man. Okay guys, kita-kits na lang tayo doon sa gasolinahan na siguro, doon sa Pateros, para ma-summarize na natin kung ilan yung fuel consumption itong Click 150 after 2 years ng paggamit. So ginagamit ko siya sa joyride halos araw-araw, from 5 AM 5:30 or 6 to 12 or 1 PM, ganyan, 2 PM, depende. Minsan napapasagad tayo ng gabi pag may delivery ng cellphone. So yun guys, no, kita-kits lang tayo doon sa Pateros. Ayun, no guys, no, correction lang pala, no, kasi nung sinisilip ko yung sira nitong ano, yung kabitan ng grab bar, parang ng angle bar lang siya na naka-tornilyo, pero hindi pala, naka-welding pala siya talaga dun sa frame. So buti na lang dito tayo nagpagawa sa The Modifier. Sa specialty kasi nila yun, talagang kumpleto sila sa gamit at nagawa naman nila na maayos. So yun, lifetime warranty pa. Ang galing naman. Medyo pricey pero pwede na, solid naman ang pagkakagawa. Kaysa naman dun sa mura, mapapamura ka naman, di ba guys? So yun lang. So kita-kits tayo sa Pateros. Alright guys, andito na tayo sa Pateros. Ayun. Nag-register tayo ng sa digital natin ng 51.5 kilometers per liter. So magpapagasolina tayo dito, then i-compute natin kung ano yung talagang consumption nya. So ayun, malapit na tayo dito sa sa Flying B Pateros. So tingnan natin kung magkano, kung ilang kilometers per liter. Di-divide natin kasi yung total distance natin dun sa kung ilang litro siya. Okay guys, turn left tayo. Alright, papultang tayo dito guys. Full tank.
Okay na yan, boss. Okay lang. 1.72 liter. Okay guys, ang nakonsumo natin is 1.72 liters. At ang natakbo natin is 51.5. Ay, hindi. Ang nakaka-register pala dito sa ating digital is 51.5 kilometers. So titingnan natin kung accurate siya, no? So tumakbo tayo ngayon ng 89.6 kilometers. 89.6 kilometers divided by 1.72 liters equals, oh guys, halos sakto. 51.5 yung sa digital, at itong dito sa cellphone medyo labuan natin para makita nyo. 50.3. So halos dikit lang. Ayos, tipid pa rin after 2 years yung ating Honda Click 150. Okay guys, so dito ko na tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa pagsama dito sa sa vlog natin na pag-repair din sa natin sa pinaka tornilyuhan ng grab bar natin or ng bracket para sa top box, at saka fuel consumption na rin sa Click 150 natin after 2 years natin ginagamit. So matipid pa rin siya guys. So yun, maraming salamat sa kung nagustuhan nyo itong video na to. Pa-like and pa-subscribe naman, malaking tulong sa channel natin yan. Maraming salamat, hanggang sa susunod. Paalam.